Dear Kuya Allen, sa edad kong 22, nakatapos na ako ng kursong engineering at nakapasa na rin sa board examination. Ito marahil ang naging dahilan kaya kinuha ako ng university kung saan din ako nakatapos upang magturo. Maganda ang records ko sa school, pati na sa extracurricular activities na marahil ang naging basihan nila upang kunin ang serbisyo ko sa school. Hindi naman ako nagdalawang isip at tinanggap ko ang trabahong iyon. Sa mga panahong iyon, ay mahirap ang humanap ng trabaho, kaya naman agad ko na itong tinanggap. Naging practice na sa College of Engineering na ibigay sa bagong pasok na instructor ang mga subjects at klase ng tinatanggihan ng mga veteranong instructors. Ako bilang bagong instructor ay nabigyan ng special class na pawang 5th year irregular students. 7 lamang sila sa klase at ang ilan pa sa kanila ay naging classmates ko pa sa isang subjects nang ako ay estudyante pa. Sa 7 estudyante ko, si Bobby ang pinakatahimik samantalang si Bal naman ang pinakamaingay at pinakamagulo. Halos magkasing edad lang kami, kaya naman parang barkadahan ang naging turingan namin sa isa't isa. Subalit may limitasyon pa rin akong ibinigay sa kanila na sa oras ng klase ay instructor pa rin nila ako at dapat pumasa sila sa mga pagsusulit kung nais nilang pumasa. Nung matapos ang isang semester, nakapasa naman lahat ang aking mga estudyante. Laking pasasalamat nila sa akin kasi halos lahat sila ay repeaters na ng subject na yon at sa akin lang daw nila lubos na intindihan ang importansya ng subject na yon sa kanilang kurso. Kahit hindi ko na naging estudyante sina Bobby at Bal, ay panayang lapit pa rin nila sa akin, lalo na kung may gustong itanong tungkol sa iba nilang subjects. Graduating na silang dalawa kaya naman kailangan nilang maipasa lahat ng naiwan nilang subjects. Halos araw-araw ay laman sila ng faculty room namin at naghihintay sa bakanting oras ko. Hindi ko naman sila binigo at patuloy pa rin silang pre-tutorial na ginagawa ko sa kanila. Lalo kami naging malapit sa isa't isa sa mga sumunod pang mga araw. Naiimbitahan na rin ako sa mga gimmick nila at doon ko lubos na nakilala ang magkaibigan. Hindi ko rin maipaliwanag sa akin sarili nang bigla akong humanga sa kakisigan at kagwapuhan ni Bobby. Nang una ko siyang nakitang hindi nagsuot ng uniforme. Sa forma ni Bobby ay alata na galing sa mayamang pamilya. Makinis ang moreno niyang balat at ang mga mata ay parang laging nakangiti. Kahit sa gimikan ay tahimik pa rin si Bobby. Pero kung umiti na siya ay sulit na ang hindi niya pagsasalita. Si Bal naman ay komikero pa rin. Maingay at siya ang nagdadala ng saya sa aming tatlo. Sa tuwing gigimik kami at aabutin kami ng madaling araw, ay sa apartment ko na sila nagpapalipas ng gabi. Ako lang naman ang nakatira sa inuupahan kong studio type na apartment. Dahil lalaki naman kaming lahat, doon ay natutulog kaming nakabrief lamang. Siguro sa kalasingan namin ay kung saan-saan na kami humihilata. Maliit lang kasi ang kama ko. Kaya kung sino ang nauna doon ay pinagbibigyan na namin. Pero madalas ay yung pinakalasing sa amin. Sa tuwing nakikita ko ang katawan ni Bobby na tanging brief lamang ang suot,
ay lalo akong humahanga sa kanya. Hindi ko maintindihan ang aking nararamdaman kay Bobby. Nahihiya man ako ay nilakasan ko ang loob ko na ipagtapat yun kay Val. Hindi naman nagtaka si Val doon dahil noon pa man ay napapansin na daw niya na may pagtingin ako kay Bobby. Nagpatgulong ako kay Val na sabihin yun kay Bobby upang hindi na mahirapan pa ang kalooban ko. Sa isang gimmick naming tatlo, simulang sabihin ni Val ang tungkol sa nararamdaman ko kay Bobby. Nagulat si Bobby sa kanyang nalaman. Pare naman, walang ganyanan. Magkakaibigan tayo tapos papatusin mo pa ako. Ang biglang naibulalas ni Bobby sa akin. Nais ko lang kasing malaman mo kung ano ang nararamdaman ko. Mahirap namang itago ko ito habang buhay. Ang naging tugon ko naman sa kanya. Biglang umentra si Val at nagsabing, ano ba kayo? Kung hindi pwede, edi wag. Ang mahalaga, nalaman natin ang totoong nararamdaman ng isa't isa. Kalimutan nyo na nga muna yan at inom na lang tayo. Ang sabi nito. Nagpatuloy kami sa inuman pero hindi na namin pinag-usapan ang topic na yon. Halos hating gabi na kami natapos uminom pero hindi na sila natulog sa apartment ko. Yun na rin pala ang huling gimmick naming tatlo. Kahit sa school ay umiiwas na sa akin si Bobby. Si Val naman ay ganun pa rin ang turing niya sa akin. Hanggang sa dumating ang kanilang graduation. Lalong hindi ko na nakita si Bobby. Kahit may trabaho na si Val, paminsan-minsan ay dumadalaw pa rin siya sa school o sa apartment kung may panahon siya. Subalit si Bobby ay tuluyan na yatang nakalimutan ako. Kahit ganoon pa man, panay ang pagtatakip ni Val sa kaibigan. Si Val ang naging hingahan ko ng sama ng loob tungkol kay Bobby. At pati na rin ang tungkol sa trabaho ko. Kaya alam ni Val kung gaano ko kamahal si Bobby. Nang dumating ang birthday ko, naging sorpresa ni Val ang pagdating ni Bobby. Sa apartment lang ako naghanda kasama ang mga co-teachers ko at ilang estudyante na tumulong sa pagpiprepare ng lahat. Nang mag-uwian na ang aking mga bisita, naiwan sina Bobby at Val. Medyo nakainom na kami sa mga oras na yon kaya naman nabanggit ko muli kay Bobby ang nararamdaman ko at ang lubos na galak na dulot ng kanyang pagdalo sa aking karawan. Di lang yan ang sorpresa ko sa'yo. Bahala na si Bobby ang magsabi. Ang biglang ibinulong sa akin ni Val, sabay labas ng apartment, nagpaalam na magpapalamig lang muna. Sa'yo ako ngayong gabi. Ang biglang sinabi ni Bobby sa akin na makalabas ng apartment si Val. Nagulat ako sa sinabi ni Bobby. Bigla niya ako niyakap at hinalikan sa labi. Parang tinamaan ako ng kidlat sa mga sandaling yon. Biglang nag-init ang buong katawan ko at ginantihan ko na rin ang ginagawa sa akin ni Bobby. Ibinigay ni Bobby sa akin ang kanyang sarili. Subalit nang matapos na kami ay naramdaman ko na parang napilitan lang si Bobby sa kanyang ginawa. Ang masakit pa noon ay ang sinabi niya na katawan lang niya ang ibinigay niya sa akin, hindi ang kanyang pagmamahal.
At ang pinakamasakit pa doon ay ang nasabi niya na kabayaran lang yon ng kabutihang ipinagkaloob ko sa kanila, na kung hindi daw dahil sa akin ay hindi sila makakapagtapos. Ang ligaya at tuwa na naramdaman ko sa pagpapaubaya sa akin ni Bobby ay parang isang iglap na naglaho. Napalitan na to ng lungkot at hinanakit sa taong aking kasiping sa mga oras na yon. Halos maiyak ako pero pinilit kong huwag tumulo ang aking mga luha. Napukaw lamang ang katahimikan nang kumatok sa pinto si Val. Dali-daling nagbihis kaming dalawa ni Bobby bago ko binuksan ang pinto. Hindi na nagtagal ang magkaibigan at nagpaalam na rin sila. Nang muli kaming magkita ni Val ay inamin niyang pinilit niya si Bobby na gawin yon dahil ipinamukha niya sa kanyang kaibigan na labis-labis ang aking naging sakripisyo upang makatapos sila sa kanilang pag-aaral. Nagdamdam din ako kay Val nang malaman ko yon. Pati siya ay halos ayaw ko na rin makita. Pero naging makulit pa rin si Val sa pagsuyo sa akin. Lagi pa rin siyang dumadalaw. Minsan pa nga ay sinusundo ako sa school, lalo na nang makabili siya ng kanyang kotse. Pinilit kong kalimutan si Bobby at iniwasan ko ring magkagusto sa kapwa ko lalaki. Sa tulong na rin ni Val ay nagkaroon din ako ng ilang girlfriends. Pero halos hindi nagtatagal ang aming mga relasyon. Matagal na ang 2 buwang relasyon. Kahit ganun pa man, ay panay hanap pa rin si Val ng babaeng magugustuhan ko. Siguro sa dami ng naireto ni Val sa akin, ay napagod na rin siya sa kakahanap ng paraan para mapaligaya ako. Kaya naman minsan nang umimik kami, ay ginulat niya ako sa kanyang ipinahayag. Pare, ako ba ay hindi papasa sa standard na hinahanap mo sa isang lalaki? Ang naitanong ni Val. Pare naman, magkaibigan tayo, kaya walang ganyanan. Ang naging tugon ko naman, parang naaalala ko ang katagang yan. Yan din ang nasabi ni Bobby noon, di ba? Ang nasabi muli ni Val, ay naku pre, huwag na natin pag-usapan yan. Magkakasamaan lang naman tayo ng loob. Ang sabi ko naman. Okay, sige. Basta kung kailangan mo yon, sabihin mo lang. Pagbibigyan kita. Ang pabirong nasabi ni Val, sabay turo sa harapan nito. Naging masaya ang usapan namin ng gabing yon. Na makarating kami sa apartment ay biglang sinabi ni Val na doon na siya matutulog dahil mahihirapan na siyang magmaneho papauwi sa kanila. Pumayag naman ako. Nahiga ako sa kama ko at siya naman ay sa sopa. Hindi pa ako nakakatulog nang magreklamo siyang malamok daw. Hindi kasi siya naabutan ng buga ng electric pan. Bigla na lamang siyang tumabi sa akin. Wala akong magawa kaya pinabayaan ko na lamang siya. Ilang minuto lang ang nakakalipas nang bigla niya ako niyakap. Sabay halik sa aking batok. Nakatalikod kasi ako sa kanya. Dahil sa ginawa sa akin ni Val, ay nakaramdam ako ng pag-iinit ng buong katawan. Pero pinipigilan ko pa rin ang aking sarili
at hinayaan ko lang siya sa susunod pa niyang gagawin sa akin. Hinalikan niya ang aking leeg habang pinipihit niya ang katawan ko na humarap sa kanya. Hanggang sa tuluyan na niyang mahalikan ang aking mga labi. Gumanti rin ako ng halik sa kanya hanggang sa tuluyan na rin kami makalimot sa isa't isa. Bigay na bigay sa akin si Bal. Hindi ko man lang naramdaman na napipilitan lang siya. Hindi tulad noong kami ni Bobby ang nagsiping. Kinaumagahan, masayang masaya si Bal. Kaya naman panay usisa niya sa akin. Masaya ka ba sa nangyari sa atin? Ang tanong ni Bal sa akin. Medyo, ang maikling tugon ko sa kanya. Bigla niya akong kiniliti sa tagiliran ko, sabay tanong muli. Masaya ka ba o hindi? Ang tanong nito. Ewan? Ang naging tugon ko sa kanya. Ang daya mo naman. Ang tagal-tagal kong hinintay ang pagkakataon na yun para masabi ko rin ang nararamdaman ko sa'yo. At magawa ang gusto kong gawin sa'yo. Tapos ganun lang ang sasagot mo sa akin. Ang nasabi ni Bal sa akin. Mahal mo ba ako tulad ng pagmahal mo kay Bobby? Ang kagulat-gulat na tanong ni Bal sa akin. Hindi. Ang aking naging tugon sa katanungan ni Bal. Napansin ko na biglang nabalutan ng lungkot ang mukha ni Bal nang sabihin ko ang katagang yon. Ikaw naman, hindi ka mabiro. Ang ibig kong sabihin ay hindi magkatulad ang pagmamahal ko kay Bobby at ang pagmamahal ko sa'yo. Ang dugtong ko pa. Ibig sabihin, mahal mo rin ako? Ang masayang nasabi ni Bal. Alisin mo ang rin. Mahal na mahal kita. Ikaw lang pala ang hinihintay ko. Kung sino-sino pa ang napagtutuunan ko ng pagmamahal. Ikaw lang pala ang karapat dapat kong mahalin. Ang buong pagmamalaki kong naisabi kay Bal.